Hi guys! Ang kulay ng hair ko, ngayon ko lang napansin, parang kulay mais. Kahapon lang ako nagkulay ng mohawk. Ang ginamit ko, itong Revia na dark blonde. Parang orangey. Pero sana mag-ano pa siya, mag-tone down pa siya ng konti. Anyway, let's move on sa video na to. I will be doing a first impression review nitong RCMA, Research Council of Makeup Artists makeup no color powder. Ang gagawin ko sa kalahating side, itong RCMA, sa kalahating side, Ben Nye. So, parang battle of the setting powders. Tingnan natin kung ano mas maganda sa kanila, kung ano yung mas maganda yung finish, and kung ano yung okay sa flash photography. Maglalagay muna ako ng aking foundation. I will be using Maybelline Dream Satin Skin. By the way, etong RCMA, this is available online only kasi wala to sa malls. So, online lang. It's available sa My Authentic Stuff. Ilalagay ko yung link sa description box. And, pati yung price. So, maglalagay na ako ng aking foundation. Bakit parang ang oily? Ang shiny kagad ng face ko. Ang shade ko sa Maybelline Dream Satin Skin is B2. Which I think is medyo dark na sa akin, pero I don't know. Tingnan natin ulit. The brush I'm using, this is Luxie 530 or Flat Top Kabuki. For my concealer, ang gagamitin ko, itong Mary Kay Concealer in Beige 2. Ilalagay ko lang siya sa under eye area and dito sa gilid ng nose and dito sa back. Maglagay na rin tayo dito sa noo. So, I can check later kung magkikake ba siya, kung which powder ang mas okay. Damp na Real Techniques Miracle Complexion Sponge to blend it. On this side, itong RCMA yung gagamitin ko. It is sealed for freshness. Oh, sabi wala daw talagang pigmento, talagang no color. So, kahit na anong skin tone, okay siya. Yung feeling niya, mas smooth siya kaysa sa mga regular powders, sa mga, ano pa ba? Yeah, yung mga ginagamit ko na setting powder, mas smooth and silky. Ilalagay ko siya dito sa mixing palette, pero dapat hindi na. Dapat nilalagay ko siya sa ano. Pero, for the purpose of this review, para makita nyo, ayan siya. Gagamit ako nitong flat na foundation brush to apply it sa under eye area. You know what? Ilagay ko na siya sa buong face ko. And ilagay ko rin siya sa hair. Ano ba yan? Ilagay ko sa buhok. Hindi, sa face lang. Ano ba? Alam nyo, ang ganda ng finish niya. Ewan ko kung kasi ina-expect ko na magiging maganda talaga siya. Pero, what do you think? Kaya na lang maghusga. Ito yung wala pa ha. Ito, meron. And parang lalong gumanda yung foundation. Maganda na yung foundation na ginamit ko, yung Dream Satin Skin. Maganda na siya, pero parang mas lalong naging smooth yung finish niya. What do you think? Diba? Moving on sa kabilang side, I will be using itong Ben Nye Banana Luxury Powder. And, lagay din natin siya dun sa mixing palette. Para hindi siya magtampo, diba? Meron siyang color kasi it's banana. Meron din naman na translucent nito. Meron din yatang beige if I'm not mistaken. Mga ibang klase nito, may banana, may yellow, may translucent, and merong beige. Yung feeling niya, ito parang mas gaw-gaw yung feeling, ganon. With the same brush, i-apply ko na siya sa kalahating side. In comparison sa kanilang dalawa, kung mapapansin niyo dito may yellow, 'di ba? Mas obvious dito sa cheeks na yellowish, 'di ba?
So, okay yung Benay. Ginagamit ko yung Benay kapag yung foundation ko is pink undertone kasi normally, mas bagay sa akin yung yellow undertone. Pagdating naman sa finish, yung comparison nilang dalawa, mas gusto ko yung finish nito kasi mas smooth na smooth talaga siya. Compared dito. Parang dito kasi, parang sumabit siya dun sa mga bumps sa face ko. Ang itsura niya, hindi siya ganun ka-smooth. And actually, parang nagsettle din siya dun sa pores. But on the side, basta dito, kung papansin niyo, di ba, parang ang flawless ng dating dito. Parang airbrushed. And mas maganda yung finish na compared here. Okay, so test out na lang natin siya on how it will look like mamaya after ng ilang oras. Normally, yung concealer na ginamit ko, hindi siya nagkikake sa akin, hindi siya nagsisettle sa fine lines. Kaya yung Mary Kay yung ginamit ko kasi yun yung pinaka-favorite kong concealer. Kasi manipis lang siya and hindi talaga siya nagkikake sa akin. Tingnan nyo, bakit dito, hindi ko alam po sa lighting, pero nililipat-lipat ko naman yung face ko. Ayan, lipat nga natin kasi baka sa lighting nga. Pero up close, tingnan nyo. Diba? Parang mas maganda talaga dito kaysa dito. Ewan ko. Kung ano lang yung aking... Okay, layuan natin. Tingnan natin. Ayan, sa malayo, ayan yung itsura niya. Equally okay. Equally maganda yung finish. Pero, ewan ko, pansin ko talaga yung dito side eh. So, babalik ako mamaya for an update. It's now 11:07. It's now 3:17 p.m. Kumuha ako ng picture with flash. And alam nyo, I don't know. Pero parang yung side na merong RCMA, parang may flashback siya. Sa Ben 9, parang medyo nabura na siya. Pero dun sa RCMA side, okay pa rin. The only thing is parang mas mataba yung side ng face ko na yun. Hindi ko alam kung dahil dun sa powder or dahil nabura na yung sa Ben 9. That, I don't know. Pero, okay lang. Hindi naman siya ganun kasagwa. And, actually, mukhang, ang talagang nagustuhan ko sa kanya is yung itsura ng skin ko after. It looks really smooth and soft and hindi niya naapektuhan yung makeup. So, naglagay lang ako ng blush on ha, kanina. And then, lipstick. Magbablot ako, dun muna sa side ng RCMA so you can see. So, kalahati nung blotting paper ang oil na nakuha niya sa face ko. So, parang bago pa rin yung makeup ko eh, no? Parang bagong apply. Okay, doon naman tayo sa kabilang side. Almost the same lang yung nakuhang oil. Actually, parang mas marami pa nga yung sa RCMA. Pero expected ko na yung RCMA is hindi naman talaga ganun kaganda yung kanyang oil control. Yung Benay parang medyo naapektuhan niya yung foundation. Medyo nagmukhang darker yung foundation sa kanya. Pero sa RCMA, mas mukhang clear yung foundation sa kanya. I'm not really sure kung dahil yun sa no color powder. Pero wala siyang color. Hindi ko alam kung anong magiging itsura niya, kung anong itutulong niya sa makeup. Pero I think ngayon medyo nagigets ko na kasi mas lalo niyang pinaganda yung finish ng foundation na ginamit ko. Without affecting yung kulay niya. Sa Ben 9 na side, medyo nagmukhang darker. Pero dun sa side ng RCMA, pak. Okay, so I'll be back later for my final thoughts. 10:14 p.m. Ito na yata yung nag-review ko ng something na sobrang haggard na ako. As in, gusto ko na talagang maligo. Lagkit na ako, napakainit. Equally oily. Pero alam niyo, mas oily dito sa part na to, sa side na to. Diba? Compare dito, mas oily to. Yung Benay, talagang ginagamit ko yun kung ang foundation ko ay pinkish and grayish kasi natotone down ng Benay. Banana powder. Kung mapapansin nyo, diba kanina parang yellowish. So, yun yung purpose niya, kaya ginagamit ko siya. Sa ngayon ha, kasi first impression pa lang naman to, at isang foundation pa lang ginagamit ko, hindi ko mag-get yung hype. Bakit talagang sikat na sikat siya. Pero, for now, dahil isang foundation pa nga lang yung nagamit ko, ang napansin ko lang, maganda yung finish. Lalong gumanda yung finish ng foundation. So, other than that, wala na ko ibang napansin pa sa kanya. Kasi oil control, baliwala lang.
Yung pumupukpok si Julian na. So, sa mga oily skin, kasi may kamahalan to eh. Kasi syempre, galing na sa ibang bansa, hindi naman siya locally available. So, parang binayaran na natin yung ticket niya. Ticket ng aeroplano. So, nasa 800 siya. So, mahal. Mahal siyang powder. Although yung Benay, ganun din naman. Mahal din naman siya. Pero, may mga setting powder na mas okay para sa oily skin. So, yun lang masasabi ko. Pero, if you want your foundation, lalo niya pinapaganda yung foundation. So, in short, mas lalo niya pinapaganda yung skin. So, sa flash photography, although parang mas maputi yung side na may RCMA compared sa Benay, ewan ko kung face ko lang yun, pero parang may flashback sa side ng RCMA. Pero, iniisip ko kung parehong side ng face ko yung sinuot ko, tapos special event, tapos picturean ka ng may flash, mas lutang yung makeup mo, alam mo yun, mas maganda yung makeup kapag kayo nang gamit mong powder. Yun lang masasabi ko for now ha, kasi first impression pa lang naman to. This is available sa My Authentic Stuff sa Instagram. I will be putting the link sa description box. Yung kilay ko, I think, masyado nang mapula. Inano niya na, pinantay niya na sa kulay ng hair ko. Maraming salamat sa panonood. Sana naging helpful itong video na to sa mga interesadong bumili ng RCMA, lalo na sa mga oily skin. I will have second thoughts of buying that, considering yung oil control niya is bagsak. But, sa photos, okay siya. So, yun lang for now. Maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye!